mga mag-aaral? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Halina't magbalik-aral muna at alamin muli ang kahulugan ng economics. Ang economics ay nagmula sa salitang Griego na oikonomos, na hango naman sa salitang oikos o pamamahala at nomos o bahay. Kaya ang economics ay pamahalaan ng sambahayan. Tama! Pamahalaan ng sambahayan. Ang economics din ay tumutukoy sa pamamahala ng bahay o pansariling pamumuhay. Kaya't naman ito ay binubuo ng dalawang sangay, ang microeconomics at macroeconomics. Halina't tutukan natin ang isa sa mga sangay nito, ang microeconomics. Ang demand, ito ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na kaya at handang bilhin ng mga mamimili o consumer sa alternatibong nagpipresyo sa isang takdang panahon. Ang presyo ay may malaking impluwensya sa pagtatakda ng demand ng mga mamimili. Ito ang pangunahing salik na nakapagpababago ng demand ng mga mamimili. Ang demand ay maitatakda kung ang mamimili ay may kakayahan o kagustuhan na bilhin ang isang produkto at serbisyo na sa isang takdang presyo. Ito rin ay tumutukoy sa dami ng consumer na gustong bumili ng produkto o serbisyo sa supermarket o palengke. Saad ng batas ng demand ang magkasulungat na relasyon ng quantity demand at presyo ng isang produkto. Ayon sa batas ng demand, kapag bumababa ang presyo, ay tumataas ang dami at kayang bilhin ng mga consumer na produkto o demand. Kapag tumataas naman ang presyo, ay bumababa ang dami at kayang bilhin ng mga consumer na produkto o demand. Ito ay may hahantid tulad mo tuwing ikaw ay bibili ng produkto sa pamilihan. Ang una mong pinagbabatayan kung ito ay iyong pagbibili at ang presyo ng produkto. Ibabatay mo dito ang dami ng produktong handa mong bilhin. Demand function. Sa pamamagitan ng mathematical equation ay naipapakita ang ugnayan ng presyo at demand. Ito ang nagpapakita ng ugnayan ng dalawang variables, ang QD o quantity demanded na dependent variable at P o presyo bilang independent variable. Ang ibig sabihin nito, nakabatay sa quantity demanded ang pagbabago ng presyo ng produkto dahil ang presyo ang nakakapagpabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mamimili. Demand schedule ay ang dami ng produkto na handa at kayang bilhin ng mga mamimili sa isang alternatibong presyo sa isang takdang panahon. Ito ay isang talahanayan na nagpapakita ng demand ng bawat mamimili sa bawat level ng presyo. Ang demand curve ay isang grapikong paglalarawan ng bituwirang relasyon ng presyo at dami ng demand. Mula sa demand schedule ng produktong demanded, maipapakita ang demand schedule. Ito ay binubuo ng dalawang axis, ang horizontal o x-axis at vertical o y-axis. Dito ito-plot ang mga datos na makikita sa demand schedule. Market demand. Kapag ang individual na demand ng mga mamimili ay pinagsama-sama, ay makukuha ang market demand. Dito makikita ang mga produktong handang ipagbili ng mga mamimili sa itinakdang presyo. Kapag malapit na ang pagsusulit, may kapansing-pansing pagtaas sa pangailangan ng mga mag-aaral para sa mga materyales na gagamitin sa pagsusulit, katulad na lamang ng pad papers. Dito na papasok ang demand function kung saan gumagamit ng mathematical equation upang maipakita ang relasyon ng demand sa presyo. Ang halimbawa nito ay Ang sitwasyong ito ay ipapakita natin sa pamamagitan ng demand function, kung saan tayo ay gagamit ng equation na QD is equals to F times P. Kung ang dami ng produkto na ipinagbibili ay 90 at ang pagbabago naman sa presyo nito ay 10P, ang ating magiging quantity demanded equation ay QD is equals to 90 minus 10P. Paano nga ba natin makukuha ang presyo nito? Simple lang. Una ay i-substitute natin ang 10 na given sa quantity demanded. So ito ay magiging 10 is equals to 90 minus 10p. Sumunod naman ay i-transpose natin ang 10p sa kabila upang mapagsama ang magkakaparehong numero at variables. Sumunod naman nito ay i-minus natin ang 90 sa 10. So ito ay magiging 10p is equals to 80.
Upang makansela ang 10 sa kabila at P na lang ang matira, kinakailangang i-divide ang parehong side sa 10. So ito ay magiging P is equals to 8. Ang ibig sabihin nito, ang ating magiging presyo ay 8. Ano nga ba ang magiging quantity demanded sa presyong 8? Simple lang. Isa-substitute lang natin ang presyong ito sa quantity demanded equation na QD is equals to 90 minus 10T. So ito ay magiging QD is equals to 90 minus 10 times 8. And QD is equals to 90 minus 80. So ang magiging sagot ay QD is equals to 10. Ang ibig sabihin nito ay 10 piraso ang magiging demanda pad paper kung ito ay ipagbibili ng 8 pesos. Ang tanong, ilan naman kaya ang mabibili kung mas bababa ang presyo nito? Ito naman ang ipapakita natin sa demand schedule. Dito natin nakikita ang dami ng produkto na handang bilhin sa bawat itinakdang presyo. Dito naman natin malalaman kung ilan ang magiging demand ng mga consumer. Sa presyong 8, 10 ang magiging demand natin. At sa presyong 7, 20 ang magiging demand natin. At sa presyong 6, 30 ang magiging demand natin. At sa presyong 5, 40 ang magiging demand natin. At sa presyong 4, 50 ang magiging demand natin. At sa presyong 3, 60 ang magiging demand natin. At sa presyong 2 naman, 70 ang magiging demand natin. At sa presyong 1, 80 ang magiging demand natin. At bandang huli, at sa presyong 0, 90 ang magiging demand natin. Demand curve. Makikita dito kung paano nagbabago ang dami ng produkto o serbisyong ninanais ng mamimili sa grapikong pamamaraan. Pinapakita sa grapiko na habang bumababa ang presyo ay mas tumataas ang demand. Market demand. Kapag ang individual na demand ng consumer ay pinagsama-sama, makukuha ang market demand. Halimbawa, sa presyong 8 pesos, ang unang mamimili ay may gusto at kayang bumili ng 10 pirasong pad paper. At ang pangalawang mamimili naman ay may gusto at kayang bumili ng 11 na pirasong pad papers. At 12 na pirasong pad papers naman ang gusto at kayang bilhin ng pangatlong mamimili. Ito ay iyong pagsama-samahin sa pamamagitan ng pag-add ng mga numero. 10 plus 11 plus 12 equals 33. Ganitong pamamaraan makukuha ang market demand. Demand ay nagtuturo sa atin na ang pag-unawa sa pangangailangan ng iba at ang kakayahan na magbigay ng tamang halaga ay nagbibigay daan sa tagumpay sa negosyo at buhay. At dito na nagtatapos ang aming paghahatid ng kaalaman sa inyo tungkol sa demand at sa 4 na pamamaraan ng pagpapakita dito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hiling namin na sana ay maintindihan nyo ang lahat ng aming tinuro sa araw na ito. Kami ang grupong Feudalismo at kami ay laging handang matuto. P to the I, Y to the U, P to the A, is P to the I, Y to the U, P to the A, is P. Feudalismo, Feudalismo. Maraming salamat po. Sa presyo 5, ang demand natin ay 4. O serbisyong nila